Number 1, 06.7 Energy FM. Hello, welcome back, Balakubak! Hey! Oras natin, 1:32. Kumusta naman ang araw nyo, mga magaang mata? Kasi napuyat last night. Isa po ako dyan sa mga napuyat last night. Alam mo yung feeling na lagi mo nalang sinasabi, matutulog ako na maaga, magpapahinga ako ngayon, di ako magpupuyat. Pero ang ending, nasa kama ka nga pero hindi ka makatulog kasi cellphone ka ng cellphone. Ayan. Isa ako dyan. Alam niyo yung feeling na nagluluha na yung mata niyo sa sobrang pagod. Kapag talagang pinagod mo ang isang bagay, magluluha no? Kahit sa pag-ibig, magluluha talaga yan pag pinagod mo. Di ba? Kaya sana walang mga lumuluha ngayon na sawi sa pag-ibig. Alam niyo na, mga hindi kinausap lang, mga nag-away lang, pero lumuluha. Naku, tatagan niyo yung dibdib ninyo. Kailangan matibay ang digdig niyo. Dibdib? Sabi ko. Kailangan po matibay ang dibdib nyo kapag kayo ay nagmamahal. Kasi pag nagmamahal tayo, hindi naman talaga maiiwasan na, alam niyo yun, masaktan, paminsan-minsan. Yung iba madalas pero kaya na ng puso nila. Pinasok nila yun, di ba? Ganun talaga. Pero pag single ka naman, nagrereklamo ka. Gusto mo yung feeling na nagtatampo, nagsiselos, may aamo sa'yo, di ba? Ngayong nandyan na, di ikaw na ang bahala dyan, te. Kailangan alam mo kung paano, di ba? Ang pakikipagrelasyon. Kasi may kaakibat talaga yan na sakit. Pero hindi naman laging sakit, of course. Syempre may kasama yung saya at ligaya at kabog ng dibdib. Yung kilig-kilig, di ba? Congratulations kung meron ka ng jowa. Happy Wednesday everybody sa lahat ng mga nagkakape dahil napuyat nga last night. Hello po sa inyong lahat. Alam nyo ba na sa pagkakape, kailangan pa nagkakape kayo magkakape kayo and at the same time, natutulungan pa yung katawan nyo. Yung meron bang vitamins or tinatawag na antioxidant para masaya, di ba? Meron po tayo dyang MX3 Coffee Mix. Ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Diba? Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na tinatawag na sucralose at hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. Yes, yo! Hello po sa may mga kaarawan ngayon It's 23 at saka sa may mga favorite number ng 23 at saka sa may mga mansary at saka may mga anniversary. Palakpakan ulit natin yarn. Ano ba ang celebration for today? Ayan. Ano nga ba ang mga celebration nyo ngayon? Kung wala man at sa bahay lang kayo mag-celebrate, okay lang yun. Ang mahalaga naman nag-enjoy kayo. Tsaka sa panahon ngayon, kailangan na magtipid, diba? Kasi papasok na yung bar months Tipid-tipid muna na mga celebration para marami kang datong pagsapit ng December, diba? Alam mo na, maraming gala, more shopping, more payment na mga bills, utang, and everything. Ganun. Kaya hinay-hinay lang po. But anyways, eto na nga, simulan na po natin at wag na natin patagalin pa. Pero bago ang lahat, live po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman ano pa ang hinihintay mo? Punta ka na sa Facebook, hanapin mo lang Energy FM 106.7. And pag nahanap mo na yan, please like and share. Like, share. Hanapin mo din po ang DJ Kara, that's DJ Space K-A-R-A, and spread our live video. Kasi mamaya pwede ka mag-comment, 'di ba, sa ating magiging story for today. So buksan na ang mga laptop, buksan na ang mga cellphone o kung ano man ang dapat yung buksan ngayon, mga iPad or anything, tumuto ka na para makita mo rin ako. Syempre dapat sumilip ka na diyan sa live natin Tsaka hindi lang silip, dapat hanggang mamaya, 'di ba? Ganun. Kung love mo talaga ako, patunayan mo 'yan. O siya, wag na natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely Kara.
Kapag nagmahal tayo, napipili mo nga ba kung sino yung taong magpapatibok ng puso mo? Dahil meron daw mga pagmamahal na hindi sinasadya or unexpected love. Pero meron ding mga unexpected love, pero it's complicated. Kaya kahit sabihin na unexpected, hindi mo kayang i-pursue. Kasi mali, hindi pwede, or nakakahiya. Ito ang story ni Luis, 23 years old. Sabi niya, nakatira daw siya sa side ng tito niya. Dahil yung magulang niya nagtatrabaho sa ibang bansa. At matagal-tagal na rin siyang nakikitira sa bahay ng tito niya. Kapatid ng tatay niya. Kaya kampante naman daw ang mga magulang niya na kahit malayo sila meron pa rin siyang legal guardian. Yung tito niya merong anak na 5 years old at merong asawa na 32 years old si Tita Julie. At kadalasan, wala ang tito niya sa bahay nila dahil after ng work, dumidiretso sa mga inuman, barkada. Kaya madalas ang naiiwan sa bahay siya at saka yung asawa ng tito niya na tinatawag niya na rin na Tita Julie. And at the same time, habang wala ang tito niya, siya na rin ang nag-aalaga dun sa pamangkin niya. Habang tumatagal, hindi niya namamalayan na napapamahal na pala siya kay Tita Julie niya, na asawa ng tito niya. At aware naman siya na mali at hindi pwede. Kaso nga lang, one day, nung galing siya sa school, nakita niya na umiiyak yung Tita Julie niya dahil binugbog ng tito niya. At habang ginagamot niya hindi niya na napigilan ang sarili niya. At sinabi niya ang nararamdaman niya kay Tita Julie niya. Ano nga ba ang mangyayari sa pagmamahal na meron siya kay Tita Julie niya? Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Luis, 23 years old. Ako po ay nakatira sa side ng tito ko dahil ang magulang ko po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Matagal na po ako nakitira sa bahay ng tito ko. Kapatid naman po siya ng nanay ko kaya alam ng mga magulang ko na safe ako sa kanila. Ang tito ko po pala, DJ Kara, ay may isang anak na 5 years old at ang kanyang asawa ay si Tita Julie na 32 years old. Ang tito ko ay palaging wala sa bahay. Pagtapos ng trabaho niya ay dumidiretso palagi sa kanyang barkada para mag-inuman. Kaya palagi kami magkasama ni Tita Julie sa bahay at inaalagaan ko rin ang aking pamangkin. DJ Kara, habang tumatagal ay napapamahal na ako sa tita ko dahil sa palagi niyang pag-aalaga sa akin at kahawig niya ang celebrity crush ko. Sa ganda at bait niya, hindi ko talaga maiwasang magkagusto at hangaan siya. Alam kong mali ito kaya hindi ko sa kanya sinabi at alam ko asawa siya ng tito ko. Ngunit isang araw, galing ako sa eskwelahan. Nakita ko na umiiyak si Tita Julie dahil binubog siya ng tito ko. Kita ko ang kanyang pasa at mga sugat sa muka. Ginamot ko ito at habang ginagamot ko ang sugat niya, sinabi niya na hihiwalayan na siya ng asawa niya. Ngunit ayaw niya pa rin itong hiwalayan dahil mahal na mahal niya ito kahit sinasaktan na siya. Kaya DJ Kara, dito ko na inamin ang nararamdaman ko sa kanya at sinabi ko na hindi niya deserve na tratuin siya ng mali ng tito ko. Di siya makapaniwala sa mga sinasabi ko kaya tumatawa lang siya at sinabi niya na hindi kami pwede dahil asawa siya ng tito ko. Di ko pa rin matanggap yun kaya sinubukan ko siyang halikan. Pumiglas ito ngunit nakita ng tito ko na hinalikan ko ang tita ko kaya nagalit ito at tinulak ako. Mabilisan akong umalis sa bahay nila at nakituloy muna sa kaibigan ko. Ngayon DJ Kara,
Di ko na po alam ang gagawin ko. Nahihiya na ako magpakita sa tito ko at sabihin sa magulang ko ang kapasukan na ginawa ko. Naku. Ay, hirap naman yun. Nasa iisang bubong na naman kayo, di ba? Anyways, sige, basahin muna natin kung ano ang masasabi ng ating mga pangga dito sa ating comment section. Hanapin nyo lang po ang live natin, Energy FM 106.7. At ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Luis? Ang bata pa ni Luis, ha? He is just 23 years old at na-in-love na siya sa asawa ng tito niya. Well. Sige, sabi dito, Hi, DJ Cara. Better stop it kasi alam mo namang mali. Umalis ka sa poder ng tito mo para makaiwas kayong magkasala. Pareho. Sabi ni Peters Meng. Kasi mahirap pag nasa iisang bubong talaga kayo tas meron ng feelings, no? Anyway, sige, basa pa tayo ng ibang comments. Sabi dito, simple but short. Alam mo naman ang tama eh. Alam mo naman yung gagawin mo. Sabi ni Rem. O nga naman. Red flag na red flag ang ginawa mo, sabi ni Ate Malu. Eto pa, mali sa una pa lang, umiwas ka na at huwag kang makipagrelasyon sa tita Julie mo. Respetuhin mo sila. Humingi ka ng tawad at makakagaan yan sa loob mo. Yan. May babae din na para sa'yo. Sabi naman ni Ate Arlene. O ito naman sabi ni Rem, kapusukan lang yan. Mali ka talaga, ihingi ka ng tawad. Alis ka at sabihan mo ang mga magulang mo na nagkamali ka. Lumayo ka na para tahimik na po ang lahat. Sabi naman ni Mami Vilma. Stop whatever feeling you have for your aunt. Sabi ni Ate Mary. Luis, no matter what happened, she's still your aunt. You're 23, you're grown. You know what's right from wrong and still you wanna push yourself to her. You should take responsibility to your mistakes and accept the consequences of your mistakes. You betrayed your uncle and your parents. Sabi ni Ate Patricia. Pigilan mo kung ano man ang nararamdaman mo sa tita mo. Maawa ka na lang sa anak nila. Isipin mo na lang kung ano magiging consequence at kung ano ang mararamdaman ng anak nila. Ilagay mo rin ang sarili mo sa sitwasyon. Sa sitwasyon ng tito mo, huwag ka nang bumalik sa kanila. Umiwas ka na sa tita mo. Sabi ni Ate Anna May. Eto pa. Hay nako, humingi ka ng tawad sa tito mo kasi hindi naman talaga tama ang ginawa nyo. Sabi ni Ate Melody. Naku po, bakit kasi hindi mo pinigilan ang sarili mo? Humingi ka ng tawad sa kanila. Sabi naman to ni Ate Letty. Ganun nga ba kadali ang ang pumigil sa sarili, no? Actually, mahirap to lalo na pag nasa iisang bubong na kayo. Tapos nag-start na yung pagpintig ng puso mo. 'Di ba? Kaya dapat doon pa lang alam mo na kung paano umiwas Pero mahirap yan Eto pa. Maling-mali yan, Luis. Paluin kita sa puti. Sabi ni Mami Rosie. Hindi lang siguro palo sa puwet ang kailangan para matauhan kapag ganyan. 'Di ba? Ay nako. Ito pa sabi yung iligo mo na lang yan, Luis. Ligo lang ba talaga? You'll never know kung ano nga ba talaga ang totoong nararamdaman ni Luis. Basa pa tayo ng ibang comments. Ito naman sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan. Sabi dito, Hi DJ Cara. Maling-mali po talaga ang ganyang sitwasyon. Kaso minsan po, mahirap na rin po talagang pigilan, lalo na kapag na-in-love ka pa. But it's never too late kung utak mo ang magdidikta sa puso mo, sabi naman ni Lenlen. O ito pa, naku sobrang mali. Huwag mong gawin sa tsuhin mo yan. Tama lang na umalis ka na sa bahay ng tito mo. Bata ka pa at marami ka pang makikita na para sa'yo. May tinatawag tayong respect lalo na sa nakakatanda at malapit sa puso mo, sabi ni Ate Marites. Alam mo naman na asawa siya ng tito mo at hindi talaga pwede. You need to say sorry sa tito mo at sa tita mo. Siguro dapat umalis ka na sa bahay ng tito mo at sabihan mo agad sa nanay mo ang mga nangyari. Sabi naman ni Ate
Nola Panelo. Ayan. Huwag mong hayaang lumalim pang nararamdaman mo para sa tita mo. Dapat ngayon pa lang iwasan mo na at pigilan mo habang maaga pa. Sabi naman ni Ate Lorna Catilo. Ayan. But anyway, Luis, you're just 23 years old. Marami ka pang tatahaking landas sa buhay mo. Marami pang ititibok ang puso mo. Number 1, hindi talaga pwede. Balibalik na rin man natin, hindi lang sa dahil sa tito mo siya or tita mo siya. It's about respecting the marriage. And again, you are betraying your uncle. And at the same time, you're doing an ethical thing. Delikadesa din ang tawag dun. Kasi nakikitira ka. Nakakahiya. Alam ko na hindi napipigilan ang nararamdaman. Pero ang pagdesisyon sa mga bagay-bagay, kaya mong ilaban yan kung gugustuhin mo. Sabi nga nila, huwag tayong basta-basta makikinig sa ating mga puso. Kasi hindi porke tinitibok ng puso, yun na yun dapat. Dahil ang puso ay tuso. Kaya kailangan samahan din ng utak. Hindi porket may nararamdaman ka, masaya ka sa isang tao, push lang ng push, hindi ganun. Lalo na kung hindi pwede. Lalo na kung may asawa na. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang tao na nakalaan para sa atin. Kapag na-inlove tayo sa isang may asawa, ibig sabihin hindi yun nakalaan para sa atin. Kasi sila yung nakalaan sa bawat isa. Kaya nga sila yung naging mag-asawa kasi pinili nila ang bawat isa. At labas ka na doon kung may problema man silang dalawa, kung nagbubugbugan man silang dalawa, kung may issue man silang dalawa, problema na nila yon kasi sila yung mag-asawa. Kaya kung sinasabi mo na, kasi yung iba sinasabi na andito ko para sa kanya kasi hindi na sila okay naman eh. Kulang nilang hiwalayan eh, pero hindi na sila okay eh. Sinasaktan yung babae, sinasaktan yung lalaki, ganyan. Pero you have nothing to do with it. That's their business. So kung ikaw may in love ka sa isang taong may asawa, lumayo ka. Kasi masasaktan ka lang at makakasakit ka lang. Kasi hindi pwede. Kahit anong gawin mo. Kahit yan pa ang tinitibok ng puso mo, kahit sabihin pa ng puso mo na doon ako sasaya eh. Sasaya ka nga. Makakasakit ka naman. At ang tanong, sasaya ka ba in the long run? Knowing na meron kang napaghiwalay? Knowing na meron kang nagawang mali? Na nakasira ka? Hindi rin. Kasi habang buhay mo yung dadalhin sa puso mo. So let them do their own thing. Hayaan mong ayusin nila. Kung naaawa ka man sa tita mo, tama naman yung nararamdaman mong awa kasi mali naman talagang sinasaktan ng babae eh. Di naman dapat at walang justification yon kahit anong away pa. Pwede mong sabihin sa tatay mo kung ano yung na-experience mo para yung tatay mo kumuusap sa kapatid niya. Pwede mo rin sanang kausapin ng tito mo na, tito, wag mo naman sanang saktan si tita. Kaso hindi mo na yun pwedeng gawin ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw na yung may kasalanan, so dapat hindi ka nagiging mali. Hindi mo na siya magagawa ngayon. Hindi mo na magagawa yung role ng isang pamangkin na pwedeng kausapin ng tito niya dahil ikaw na mismong pamangkin ay gumawa ng hindi maganda. Hinalikan mo yung asawa niya eh. Diba? Disrespect yon sa relasyon nilang dalawa. Pero I know what you feel at mahirap talagang nararamdaman mo, Luis, kasi sabi nga nila, diba, hindi naman natin napipili kung kanino titibok ang puso natin. Hindi natin napipigilan kung minsan kung ano yung nararamdaman natin. At once na naramdaman mo na yan na yun eh, ang hirap na. But you can do something about it. Kung hirap kang i-control yan, gumawa ka ng paraan. Lumayo ka sa kanila, sa poder nila. Kasi hanggat nandyan ka, hindi ka talaga makaka-move on. Lalong titiba yung feelings mo. Lalong lalaki yung nararamdaman mo para sa tita mo. Kasi araw-araw mo nakikita, nakakahanap ka ng pagmamahal ng
isang babaeng nag-aaruga, di ba kadalasan ganun yun? Kaya nafa-fall ang mga ibang lalaki sa mga babae dahil maalaga daw. Lalo na yan, syempre nakikita mo kung paano mag-alaga. Kaya mahirap din talaga yung sitwasyon mo. Di ba? But now, you should control your mind. Alam mo na ang dapat mong gawin, 23 ka na. Alam mo na kung ano ang tama sa mali. Alam mo na kung ano ang nakakahiya sa hindi. Alam mo na rin ang word na delikadesa. Huwag mo nang ituloy pa. Mahiya ka na lang din siguro sa mga magulang mo. Siyempre sila, nasa malayo sila. Bibigyan mo ba sila ng problema? Di ba pareho sila nagtatrabaho para sa'yo? So huwag mo nang dagdagan yung bigat na nafe-feel nila, yung homesick na nararamdaman nila na malayo ka sa kanila. So ngayon pa lang, kung hindi mo naman kayang sabihin sa mga magulang mo, ikaw na mismo magdesisyon, lumayo ka. And then later on, kapag kaya mo nang sabihin, pwede mo nang aminin siguro kasi tapos na eh. Kumbaga, na-outgrow mo na yung feelings. Pwede mong sabihin sa magulang mo na, nung time po kasi na yun kailangan ko lumayo kasi nafa-fall na po ako sa asawa ni Tito. Pero okay na po ako ngayon. Diba? It's up to you. But right now, ang pinaka-importante sa lahat humingi ka ng sorry sa tito mo, humingi ka ng sorry sa tita mo. Kasi baka saan pa mapunta, di mo masasabi Pwedeng sa ngayon, ikaw lang yung may feelings. But after all, kapag nangyari yung mga bagay na hinahanap niya sa isang lalaki na hindi niya mahanap sa tito mo at andyan ka, kayo lang dalawa sa bahay, baka ma-fall din siya sa'yo. Diba? Mas mahirap na yon. So ngayon pa lang, hanggat maaga pa, putulin mo na. Pigilan mo na. Diba? Ganun talaga. May mga tao tayong minamahal na hindi talaga para sa atin. May mga feelings na hindi rin na papalitan o tutumbasan. And you have to accept it Darating din ang time na ibibigay mo ang puso mo sa isang babae na tatanggapin yon, mamahalin ka din, walang complications, walang sabit, at magiging masaya ka din. Pero hindi mo yan magagawa sa ngayon kung hook na hook ka pa dyan sa tita mo. So, you have to save yourself. Ganun talaga ang pag-ibig. Sometimes, the person you fall for isn't ready to catch you. And it's not yet the right time for you. Sincerely,